Buksan natin ang Matthew chapter 7. Sa chapter 7 verse 21, nasusulat, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Sinasaklaw ng salitang gumaganap ang ilang regulasyon, tuntunin, at batas na dapat nating sundin. Hindi ba? Saan pupunta ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama? Siya ay papasok sa kaharian ng langit. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan, at ibinigay sa atin ang banal na kapistahan ng bagong tipan na tinatawag na Paskwa. Nang nagbibigay siya ng tinapay, sinabi niyang, "Ito ang aking katawan," at habang nagbibigay ng alak, sinabi niyang, "Ito ang aking dugo," at sa likod ng mga salitang ito, gumawa siya ng isa pang pangako. Sa John chapter 6 verse 54, nababasa, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may, ano ang mayroon sila, buhay na walang hanggan." Bakit binigyang diin ng Diyos ang buhay na walang hanggan? Dahil ang kaharian ng langit ay isang mundo kung saan walang kamatayan, hindi kailanman makakapasok sa kaharian ng langit ng may mortal na katawan. Kaya pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Paskwa sa lupang ito. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ano ang kumakatawan sa kanyang laman at dugo? Hindi ba ito ang tinapay ng Paskwa at alak ng Paskwa? Ang mga kumakain ng tinapay ng Paskwa at umiinom ng alak ng Paskwa, yun ay, ang laman at dugo ni Jesus, ay may buhay na walang hanggan, at muling niyang bubuhayin sa huling araw. Pero kung hindi sila kakain ng laman ng anak ng tao, at iinom ng kanyang dugo, ano ang wala sa kanila? Nasusulat na wala silang buhay. Ngayon, sa mga lugar kung saan wala ang katotohanan ng Paskwa ng bagong tipan, walang buhay. Inalis nila ang Paskwa at ang lahat ng tinatawag na buhay. Gayunman, hindi ba sinabi niya na, kung kakainin niyo ang laman ng anak ng tao, at iinumin ang kanyang dugo, kayo ay mananatili sa akin, at ako sa inyo, at bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang pangakong ito? Ito ay ang Paskwa ng bagong tipan. Ipinagkaloob sa atin ni na Ama at Ina ang mga katuruan na kinainggitan, maging ng mga anghel sa langit. Huwag ituring ang mahalagang salita ng katotohanan na ito bilang walang kabuluhan. Sa halip, lumapit tayo sa ating kapwa ng may karangalan, hindi lang sinasabing, "Halik kayo at kainin lang ang tinapay at inumin ang alak," kundi nang may kakayahang ipaliwanag ng malinaw, kung bakit ito kailangang gawin. Dapat tayong maging mga anak ng Zion, na marunong magpahayag ng dahilang ito. Sa ganitong paraan, magsikap tayong lahat na maging mga manggagawa ng Diyos, na masiglang nakikibahagi sa dakilang layunin ni na Ama at Ina, na mahalin at iligtas ang sangkatauhan. Umaasa na ang kapistahan ng Paskwa ng bagong tipan ay magiging isang mapagbiyayang okasyon na ipinagdiriwang ng lahat ng tao sa buong mundo. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.